He improved this island and named it to my mother. She's been gone not until she passed away because of some personal matters. When she died, my father suddenly left this island and started being miserable to the point that my tita from Italy brought me with her. Di na ako nakabalik dito hanggang nalaman ko, nagpakasal na palang ama ko sa bagong babae. That's okay with me, even I don't really know who's that girl. But I'm 24 when I came back here to visit my new company. Ngumiti siya at tumikim. Ngumiti naman ako habang nakikinig lang sa kanya, dito sa ibaba ng stage sa VIP area. I never thought that his story was just like this. Buong akala ko isa siya sa mayayaman na madaling makuhang lahat ng gusto niya pero hindi. Tao rin siya na may pakiramdam at naghihirap din mentally. Now, everyone in this island was so confused like, why do I come back? Well, my mother told me to look for this island if I have that inspiration. Just like my dad when I came here, I found a girl 5 years ago. Biglang kumabog ng malakas ang puso ko dahil sa narinig. Natigilan din ako at napatigal kasabay ng pagparte ng aking mga labi. She's so flawless. A flawless gemstone either to be called. I first encountered her when she suddenly stopped in my car's window and fixed herself and smiled sweetly. Di man lang niya inisip na baka may tao sa loob ng sasakyan at tuluyang mahulog sa kagandahan niya. He chuckled and all of the people squeal. Sino ba naman ang hindi kikiligin habang sinasabi yan? Kinagat ko ang ibabang labi at mahinang tumawa. Now I remember how I used to make the window as a mirror in the street. Wala kasi akong pera para bumili ng salamin, kaya yun na lang ginagawa ko. I wiped my tears and smiled at him. Nakatingin din siya sa akin na may ngiti sa labi. Is this even for real? My husband. How could he be that cruel of making me blush and assume that he is really into me? She's all my reason why I improved this island and why did I call this as my fantasy and my escape. Dahil sa kanya bumabalik ang sigla ng kagandahan ng Maria. She's the reason, and if all of my father think that this is all a waste of time, well, I would rather spend and waste all of my life with her. Dahil sa sinabi niya, tuluyang umingay ang karamihan ng tao. Ang iba na may naiiyak sa hindi ko rin alam na dahilan kung dahil sa sinabi ni Lucas o dahil may ibang babae itong gusto. For my baby, you are the most precious heirloom of this island. I wanted to thank you for looking at me that way. Thank you for waiting and understanding. Pumalakpak ang lahat pati na rin ako, ngunit ilang segundo pa'y kumunot ang noo ko nang bumaba si Lucas at duman sa harap ng stage. Kinuha niya rin ang bulaklak na hawak na isang manager bago humarap mula sa akin. My heartbeat suddenly stopped just like the crowd does. He was now walking with elegance and his eyes are softly staring at me. Nanginginig ang mga daliri ko at halos tibok na lang ng puso ang narinig ng tenga ko. Is he serious? Lalapit siya sa akin. Pero paano? Bakit? Kailan ba talaga? Nito? Thank you, babe. Napakurap-kurap na lamang ako ng mga mata nang marinig ang boses niya sa harapan ko. Kahit na kinakabahan, hindi ko mapigilang maging emosyonal habang nakatingin sa kanya. Nakakahiya, ano ba? Hindi ko mapigilang saway sa kanya. He chuckled and gave me the bouquet of flower. Ngumiti ako at tinanggap ito bago siya niyakap na mahigpit. Lahat ng mga tao na may rinig ko na tumili at pumalakpak ng malakas. Napuno ng kasiyahan ng gabi kong yon dahil sa ginawa ni Lucas, kahit medyo nakakaya naman hanggang sa nakaka-move on ang lahat at nagumpisang tumulog ang musika sa banda ng stage. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Nakasaliko pa mga daliri namin sa isa't isa habang nakikinig sa musika na kinakanta ng banda. This song is very nostalgic in my ears. Packed your bags and you're leaving home? Got a one-way ticket and you're all set to go. But we have one more day together, so love me like there's no tomorrow. Hold me in your arms. Tell me you mean it. This is our last goodbye. You good? Do you want some drink? Napatingin ako kay Lucas nang marinig ang boses niya. Medyo nilakasan niya ito dahil kapag normal na boses lamang talaga, hindi maririnig dahil sa malakas na musika. No thanks, I'm good. Sagot ko sa kalakasang boses. He nodded and smiled before he kissed my hand, and very soon it will be over. But today just love me like there's no tomorrow. God knows just where I'll be tomorrow. Who knows just what's in store for me? Ang daya mo talaga. Hindi mo man lang sinabi sa akin kung gaano ka dati itong asawa mo. Halos mapatalon ako sa gulat nang marinig ang sigaw ni Jade. Malapit pa talaga sa tenga ko.
Hindi ko man lang siya napansin kung paano siya nakalapit sa amin ni Lucas. Who is she? Lucas asked. Kaibigan ko. Nakilala ko lang dito. Pakilala ko kay Jade na mabilis kumuway sa kanya. He just nodded and smiled a little. Anything can happen, but we only have one more day together. Yeah, just one more day forever. So love me like there's no tomorrow. Hold me in your arms. Tell me you mean it. Pasensya na. Nakakaya naman kasing sabihin ng lahat sa'yo. Sabi ko kay Jade na tinitirik ang mga mata sa akin. Mahina akong tumawa at tinapik ng braso niya. Fine, pero bukas nang alis ko sa umaga, I want to give you this. Magkita tayo minsan sa Maynila. Ani ang ibigay sa akin ang calling card niya. I pouted and nodded at her. Siguro kami naman. Sa sunod pang araw ang alis, but I will contact you for sure. Thank you. Niyakap ko siya na mahigpit at ganun din ang ginawa niya. Minsan lang ako magkaroon ng kaibigan kaya medyo nakakaemosyong isipin na baka hindi na ulit kami magkita pa. You seems like so close to her. Bulong ni Lucas nang bumalik ang atensyon ko sa banda. Bumaling ako ng tingin sa kanya at nakita ko umiinom na siya ngayon ng champagne. This is our last goodbye and very soon it will be over. But today just love me like there's no tomorrow. Ngumiti ako. Hinaplos ang braso niyang nakapalibot sa bewang ko. Yeah, and she is so sweet. Sagot ko sa kanya at bumaling ulit ng tingin kay Jade na ngayon tumatalon-talon na at umiinom. She's really friendly but you know, just a little bit of wild girl. Sabay kaming tumawa ng marahan, Lucas. Tumango siya at uminom. So love me like there's no tomorrow. Hold me in your arms. Tell me you mean it. This is our last goodbye. And very soon it will be over. But today just love me like there's no tomorrow. Lucas, POV. Tahimik lang buong biyahe namin habang hawak ni Mommy ang kamay ko nang mahigpit. I was smiling from ear to ear while playing my toys. Galing kami sa mall at ngayon pupunta na kami sa kumpanya ni Daddy. It was all fun not until a car suddenly bumped in front of us. Cosa es sukseso pero favorite stay atento, sabi ni Mommy. I looked at her with wonder eyes but she just smiled like everything is gonna be alright. What's the matter, Mom? I asked and held at her arms tightly. Umiling siya sabay haplos ng aking ulo. Nothing. Matulog ka na? Matatagalan tayo kasi bibili muna si Mommy ng chicken. Kumunot na ang noo ko sa sinabi niya. It was so sweet but I felt scared like there's no tomorrow. Ma'am, wala na pong oras sa talagang susugod si na Etik. Nakita kong nataranta ang driver namin dahilan para lumibot ang palingin ko sa labas. Merong mga men with guns. I don't know if it's real or not but someday when I grow up, I also want to hold something like that. Lalabas ako pero kahit anong mangyari, wag mong palalabasin ang anak ko rito. Bring him to his father. Di ko maintindihan ang sinasabi ni Mommy pero nakita ko tumulong mga luha sa kanyang mata habang nakatingin sa akin. Why do I feel like I cannot see her again? Baba lang si Mommy. Laro lang ng tago-taguan pero ikaw naman ang taya, okay? But I am tired, Mommy. I want to play but I want to hide also. I said and looked away. Huminga siya naman lalim bago hinalikan ang noo ko. Susunod, maglalaro tayo pero ngayon ikaw ang taya. Tapos i-cover mong eyes mo using your palm. Kapag ginawa mo yon, bibili si Mommy ng maraming toys. Anyaya niya. Wala naman ako magawa kundi ngumuso at tumango bago tinakpan ng palad kong aking mga mata. 1, 2, 3, 4, 5. I was counting as I heard and feel how my Mommy get out from the car. Ramdam ko rin kung paano mabilis gumalaw ang sasakyan paalis nang mabilis. Nang kunin ko ang mga palad at imulat ang mga mata, nakita ko, malayo na kami mula sa lugar na yon. Hindi ko alam kung bakit pero kinakabahan ako. Where's Mommy? I want to play. She said she'll be back and buy me a lot of toys. Nakita ko di makagalaw si Daddy nang itanong ko yon. We were not in the house but we are in the place that I could not name what, but it smelled like medicine. Baby, listen. Giniya ako ni Daddy palapit sa kanya bago niya ako binuhat. Pumasok din sa isang kwarto kung saan tahimik ang lahat, but I could see a body in the long bed. Nakatakip ang kumot sa katawan nito. Daddy suddenly pulled the white blanket away from the body's face. Pumarte agad ang labi ko na makita ang aking ina. Mommy? Masaya kong sabi, at akmang tatalon para yakapin siya, pero mabilis akong pinigilan ni Daddy. He hugged me tightly and I heard how he sobbed. You know her? But her face was full of bruises. Yeah, but why is she sleeping?
Nagtataka kong tanong at nakatingin pa rin kay mommy. Maraming pasa ang mukha niya. Namumutla na rin. Baby, your mother is gone, just like Lolo did last month. Kumunot ang noo ko dahil sa narinig mula kay Daddy. Mommy did? But she can't. But she said we'll be together forever. Why did she go with Lolo? I asked again. Ngumiti ng pilit si Daddy kahit puno ng luha ang kanyang mga mata. She did, son. Day by day, I watched how my dad drank all night and bring a lot of girls. When the morning came, it was always been like that. Kailan ba magbabago si Sir? Diyos ko, hindi niya man lang iniisip ang anak niya? Nang mamatay si Ma'am Maria, akala niya, tapos ng lahat. Paano ngayon ang anak niya? Balita ko, lugi ng kumpanya dahil puro sugal at inom ang ginagawa. Dinig kong usapan ng mga katulong habang inihahanda ang baon ko sa umaga. Tumahimik at tumikim na lamang sila na makita ko na pumasok ng kusina. Kamusta naman, Lucas? Sabi ng teacher mo kahapon, ikaw na naman ang nangunguna sa klase. Masaya ang mommy at daddy mo niyan. Kaagad na sabi ni Aling Arina. Tumango lang ako at ngumiti ng pilit bago sinubong hotdog. Tsaka nakatanggap nga pala ako ng mensahe mula sa tiya mo doon sa Italy. Half Italian din palang daddy mo at alam mo ba? Sabi sa mensahe gusto kong kunin ng tita mo para paaralin doon sa ibang bansa. Ano, sasama ka? Natigilan ako at napatingin sa mga katulong namin. That means I can go in high school in Italy? But how about daddy? I was fixing my things as I heard a loud bang from the outside. Nasa sala ko at nakita ko mula sa pintuan ang ama ko. May kasamang dalawang babae na hinahalikan ng leeg niya. Oh, who's this little boy? Akala ko ba wala kang anak? Tanong ng babae sa daddy ko pagkatapos akong makita. Dad just chuckled in a strong state. Na, me? Have a son? That's too impossible. I'm a free single man. Aniya sa sobrang lasing na tono. Nagtawanan silang tatlo habang naglalakad patungo sa itaas. At 12-year-old me tightened my fist. Babalik-balik ang sinabi kanina ni Daddy sa utak ko. How funny. Hindi ko inaasahan na may ganitong klaseng kahiyupan ng ama ko. I know he is a sweet and gentle man since day one, pero nagkamali ako. Are you ready? Let's go. Humawak ako sa kamay ni tita habang inaanyayaya ako sumakay sa sasakyan. I looked at our house for the last time. I love you, Mom. Habol ko ang sariling hininga na nagising mula sa isang panaginip. Hindi basta panaginip kundi alaala ko mula bata. I looked at my side and I saw my sunshine, my hope and my life. She looked so worried while staring at me. Nakanguso na rin ang kanyang labi. Thank you. Dad, wake up. Are you okay? Di ako sumagot kundi mabilis inangat ng katawan ko para mayakap siya na mahigpit. I feel her body warmly as she also hugged me back. You've been murmuring your mom. I bet you miss her that much? Bulong niya sabay halik sa aking noo. Pagkatapos ng banda, kaagad kaming umuwi ni Savannah rito sa unit at natulog. Pero hindi ko inasang mapapanaginipan ulit si mommy. She's the most beautiful girl aside from you, I whispered as I'm now kissing her neck. Suminghap siya habang inaaplos ang ulo ko pababa sa likuran. Feeling better now? I mean, we can talk about that bad dream of yours. Ani at tumiga sa patagilid sa gilid ko. I smiled and held her hand. I am not really open about my personal life and dramas, but I found myself talking about it. Hindi ko talaga kayang ipagbahala ang asawa ko. I mean, people will come and go and we can never do something about that, but move on. But we can also enjoy this moment or sometimes, right? Komento niya habang nakatingin sa akin. Di ako sumagot kundi tumitig lang sa kanya. How could she be this beautiful? Her eyes down to her perfect lips or a piece of art that was like just made for me. Ano mo ba dati iniisip ko rin? Paano kaya pag mag-isa na lang ako? I mean, I know I have someone like you hanggang pagtanda. Pero paano kapag tumanda na nga ako? Paano kung mag-isa ako or maiiwan? Would I feel afraid or would I really feel lonely? Mahina siyang tumawa bago mas inilapit ang katawan niya. Alam ko mangyayari yon. Alam ko marami ang pwedeng mangyari sa pagtanda, pero napaisip din ako. How about I enjoy this kind of moment? How about I'll add this to my book of life as a precious memory? Maraming emosyon sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin na may ngiti sa labi. I could not say a word but paradise. I'm sorry. I'm sorry for everything. Darating ang panahon malalaman mong lahat kung ba't kailangan mo magtago at alam kong hindi mo ako mapapatawad. Pero gusto ko muna maging makasarili kagaya ng ibang tao. For what? She asked and smiled. Umiling lang ako at mabilis siyang hinalikan ng malalim sa labi. I love you so much, Lucas.
Thank you kasi akong pinili mo simula noon. Salamat dahil tinutulungan mo ako kay tatay na may paggamot siya. Salamat dahil binigay mo sa akin ang lahat. Niyakap niya ako na mahigpit pagkatapos niya yung sabihin. I could feel my heart throbbing so fast like a little boy who's been with his crush. I'm in love.